At ito nga po ang ating pong pangunahing balita. Niyanig po ng magnitude 6.9 na lindol ang lalawigan ng Cebu kagabi. At ayon nga po sa PHIVOLCS, mag-aalas 10 po ng gabi kagabi nang maitala ang epicenter ng naturang pagyanig sa may karagatan pong malapit sa Bogo City. Naramdaman po ng hanggang intensity 7 ang naturang pagyanig sa ilang pong mga lugar sa Cebu, pati po sa Masbate, Negros, Bohol at sa Leyte. Sa lakas nga po ng pagyanig ay nagpulasan mula sa mga gusali ang mga residente at nag-oopisina sa iba't ibang bahagi po ng Cebu. Ilang tuloy po at mga kalsada ang nagkabitak-bitak. May mga gusali din pong gumuho sa lakas ng pagyanig. Sa huling record nga po ng Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot na po sa 17 ang kumpirmadong patay. 13 po ang namatay sa Bogo City habang 4 naman po sa bayan ng San Remigio. Kaugnay ng balitang yan, nag-issue po ng tsunami warning ang PHIVOLCS matapos kang yumanig ang magnitude 6.9 na lindol sa Cebu kagabi. Sa inilabas po na abiso ng ahensya, pinayuhan ito ang mga nakatira malapit sa tabing dagat sa Leyte, Cebu at maging sa Biliran na lumayo na muna at mag-ingat sa banta ng pagtaas ng alon. Dahil nga sa mga naitalang lindol sa karagatan malapit sa Bogo City sa Cebu. Pero makalipas ang 2 oras na obserbasyon, wala pong nangyari. Kaya nagdesisyon ng PHIVOLCS na kanselahin na ang tsunami warning kalaunan. Samantala po naman, kaugnay po ng balita, nagsuspindi po ng klase sa lahat ng antas ang ilang mga lugar sa Kabisayan ngayong pong araw na ito, Miyerkules, primero po sa buwan ng Oktubre, matapos nga po ang magnitude 6.9 na lindol kagabi. Wala ngayong pasok all levels sa Cebu City, gayon din po sa ibang mga lugar sa lalawigan, kabilang po ang Santa Fe, Lapu-Lapu City, Compostela, Consolacion, Santander, Balamban at Danao sa Cebu City. Suspended din po naman ang pasok sa lahat po ng antas sa Madridejos, Malabuyok, Mandawi City, Naga City, Pinagmugahan, San Fernando, Sibonga at Toledo, Cebu. Wala din pong klase sa lahat ng antas ngayon sa Tagbilaran City, Bohol, Calape at maging sa Hagna, Bohol. Pati po sa Iloilo City, Catbalogan, Samar, Escalante City, Negros, Sagay City at Victoria City sa Negros Occidental. Sa iba pang mga balita, kine-question sa Kamara ang umano'y flood control version ng Department of Health o DOH. Bilyon-bilyong piso kasi ang inilaan ng ahensya para sa 600 health centers. Pero nasa 200 lamang daw na health centers ang operational o gumagana sa ngayon. Ang depensa po ng budget sponsor ng DOH si Bataan 2nd District Representative Albert Garcia, hindi ito ghost project. Kulang lamang daw ang ahensya sa tao o healthcare professionals na magpapatakbo ng mga healthcare centers. Mamaya nga po mga kapatid, tutunghayan po natin na hindi ito bago sa DOH. Dati na po natin itong naibulgar nung panahon po ng panunungkulan ng dating Pangulong Noynoy Aquino kung saan po ang kalihim ng DOH ay #kilala na. Bala ko naman daw ipatawag ng Blue Ribbon Committee ng Senado sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldi Co, kaugnay pa rin po sa anomalya sa mga flood control projects. Ayon po kay Blue Ribbon Committee Chairman at Senate President Pro Tempore Ping Lacson, alam naman nilang malabong sumipot-siko. Kapag daw nangyari yan ay siya papadalhan po ng subpina. At kapag hindi pa rin po nagpakita sa hearing, maglalabas po ng show cause order ang naturang komite. Bukod kay Ko, ibitahan din daw po si Romualdez sa hearing. Ipadadaan daw po kay House Speaker Bo GD ang imbitasyon bilang pagkilala sa tinatawag na interparliamentary courtesy. Hindi naman daw matatakbuhan ni Zaldi Co ang mga paratang sa kanya sakaling sampahan na siya ng kaso kaugnay pa rin po sa mga anomalya sa flood control projects. Ayon sa party list na Ako Bicol, may plano pa naman daw umuwi sa bansa si Zaldi Co at harapin ang mga alegasyon sa kanya. Pero ayon sa palasyo, hindi matatakasan ni Co ang pananagutan sa batas. Para sa ilang kongresista, hindi lang si Co ang dapat na maimbestigahan. Ayon kay Congressman Duke Frasco, hindi rin dapat maabsuelto ang partido ng Ako Bicol Party List dahil ginamit daw ito para sa pang-aabuso sa pondo ng bayan. Dito nga po sa naturang pangyayaring ito, parang ang nangyari po sa mga Pilipino ay Ako Bukol. Kala ko ako budol. Ako budol party list. Nabukulan tayo dito ng pagkalaki-laki sa ginawa nitong mga taong ito. Sa iba pang mga tampok na balita, ibinunyag naman ni Senador Robin Padilla na meron daw pong demensya si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Ayon po kay Padilla, nangangamba sila sa kondisyon ng dating Pangulo kasunod nga po ng umano'y pagdalaw sa kanya ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa The Hague. Pero ayon kay Trillanes, hindi niya binisita po si Duterte sa kanyang detention facility. Hindi rin daw naniniwala ang dating Senador na nawalan po ng malay si Duterte habang nasa kanyang selda gaya po ng ibinunyag ni Vice President Sara Duterte. Gimmick lang nila to, drama lang nila to para makatulong dun sa kanilang nire-request na interim release. At the same time, para sa kanilang base dito sa Pilipinas, kaawaan siya. Yan po ang tinig ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Nagbalak daw ng kudita pero hindi umano natuloy ang ilang retiradong general na gusto daw sanang patalsikin o ipwesto pala. Gusto raw sanang ipwesto ang vice-presidente na si Sara Duterte. Ayon kay dating Senator Antonio Trillanes IV, aktibong nag-iikot ang ilang retired generals na kaalyado ng mga Duterte para hikayatin ang militar na mag-akla sa gobyerno. Ang target daw, gamitin ang galit ng publiko sa korupsyon at i-divert ito sa pagpapatalsik sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay VP Sara, unstable ang administrasyong Marcos Jr. Pero tinabla ito ng palasyo at tinawag na kasinungalingan yan. Tiniyak naman ng Defense Department na stable ang sandatahang lakas. Ayon sa AFP, hindi nila kailangan ng loyalty check. Hindi na raw dapat pagtuunan pa ng pansin ang mga gustong magdulot ng dibisyon sa pagitan po ng Commander-in-Chief at ng militar. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!